So nakikipagtulungan naman po tayo sa mga local government units para po yung kanilang mga traffic lights ay i-convert na rin po sa adaptive at sa ma-integrate sa system po natin. Mas organisado at makabagong traffic signaling system. Ito ang matagal nang isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority upang tugunan ang suliranin sa trapiko na nagdudulot ng pagkaantalan ng mga biyahe. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, sa kasalukuyan 90% ng mga traffic light na sakop ng MMDA ay gumagamit na ng adaptive signaling system kung saan automatikong nag-a-adjust ang ilaw trapiko batay sa dami ng mga sasakyang dumaraan. Kasabay nito, tuluyan na ring inalis ang lahat ng traffic lights na gumagamit ng countdown timer. Kaya naman pinag-aaralan na rin na gawin na rin ito sa mga traffic lights na sakop ng local government units sa Metro Manila. Siyempre, may cost po yan eh. Kailangan yung paltan ng buo yung analog na stoplight at paltan po noong may AI na stoplight at kailangan po niyan ikino-connect sa fiber optic cable. Hindi po siya pwedeng stand-alone. Samantalang ngayong Biyernes, inaasahang pagpupulungan ng MMDA kasama ang Department of Interior and Local Government at iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang mga panukala pagdating sa parking ban. In-inform na po natin sila na dalhin yung listahan ng kanilang mga karsada na ire-recommend nila either for total ban, partial ban, may oras, at yung ire-request po nila na wag nang isama dahil hindi naman po kailangan na isama po doon sa ban. Kasamaan niya ng mga rekomendasyon ay ang mga makatuwirang dahilan na maaaring pagbasehan ng MMDA at DILG sa kanilang pag-aaral at pinal na desisyon. Samantala, una nang sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora na handa ang kanilang grupo na magbigay ng mga suwestyon upang mabalanse ang regulasyong ito. Magsusumite po ang mga LGUs, ang mga mayors ng mga recommendation po namin base sa mapa ng aming lungsod. Alin sa mga kalyeng ito ang hindi dapat pumarada at alin naman sa tingin namin na kahit payagan namin na pumarada mga sasakyan doon ay hindi naman po magiging sagabal. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.